Good day, ka-COGIL. Welcome po sa ating online midweek service. Maraming salamat po sa mga patuloy na nanonood sa ating midweek service. At huwag po kayong magsawang suportahan ang ating midweek. So, Happy New Year po sa lahat at maraming salamat po dahil kasama po namin kayo na nanonood, patuloy na sumusuporta at sana po nandyan po kayo sa mabuting kalagayan. 1 Thessalonica 5 verse 17, maging matyaga sa panalangin. Ayan po. So, continue to support our online midweek service. So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, ngayon naman po, tinatawag ko na po ang ating praise and worship team para sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po ng Wednesday sa ating lahat. Welcome to our midweek service ngayong araw po ito, and we are happy to see you online, and hopefully samahan niyo po kami sa ating pag-aawitan sa Panginoon. And sabi niya sa kanyang mga salita sa Philippians chapter 4 verse 19, it says, "And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus." So whatever your need today, church, ano man po yung pangangailangan nyo, maybe you're praying for healing, maybe you're praying for provision, maybe you're praying for salvation, and I want to tell you that Jesus is all you need. And today, let's just declare and praise God, for He is our great supplication, or He is our great provider in everything na kailangan po natin. Sabi din niya na before we ask and pray, alam na ng Diyos. So what we are going to do right now is to praise Him and worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. So right now, we invite you to sing with us. If you know the song. And if not, just sing from your heart today. Hallelujah, God. We praise you, Lord. Forever.
ang siyang maghari, Panginoon. Lord, sa aming pakikinig sa iyong mga salita, sana, Panginoon, manahan ka at ikaw ang makiusap. Pagpalain mo nawa, Panginoon, ang aming tagapagsalita sa araw na ito at ang lahat ng nanonood at nakikinig sa amin sa araw na ito. Pagpalain mo ang kanilang buhay, ang kanilang family, God, ano man ang panalangin nila. Alam namin tutugunin mo yun dahil sa araw ng Miyerkules, Panginoon, ikaw ang inuna ng bawat isa. Panginoon, alam namin na nariyan ka at nakikinig ka sa amin. Kaya sa araw na ito, ikaw ang mapaunlakan at madakila. Ito ang aming dalangin at aming papuri sa matamis na pangalan ng aming Diyos na si Jesus. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Maraming salamat sa pakikisama sa amin. God bless you. Amen. So, thank you so much, worship team. At sa araw po ngayon, tayo naman po ay makakapakinig ng isang mensahe galing sa ating Panginoon. At patuloy po kayong manood sa ating midweek service. At kung meron po kayong mga papel at lapis, pwede po kayong mag-take down notes. At papakilala ko na nga po sa inyo ang ating magagamit sa araw na ito. So, tinatawagan ko na po si Madam Kathleen Ann Ballesteros. Amen. So, isang mapagpalang araw po sa ating lahat sa hapong ito. Tunay nga po na mabuti ang Panginoon. So, Happy New Year po sa bawat isa. This is our second midweek service. Amen. Sa taong 2021. Tunay nga po na dakila ang ating Panginoon dahil narito na naman po tayo na handang makinig ng mga salita ng Panginoon. At patuloy pa rin tayong nagsasama-sama kahit through online lang po. So this time, ay meron tayong mapapag-aralan this year. Sabi po dito, sabi niya, natatagpuan po ang verse natin sa Psalms chapter 37 verse 5 to 6. Sabi po dito, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. So let us pray. Thank you so much, Lord, for your words, God. Thank you so much, Lord God, for this opportunity, God, to hear your words, God, na patuloy namin, Panginoon, na pag-aaralan at pagbubulay-bulayan, God. And Lord, we thank you, God, sa mga kasama namin, Panginoon, na patuloy, Lord God, na nakikinig, Lord God, sa ating online midweek service, God. Continue, Lord God, to reach out, Panginoon, sa mga anak mo, Panginoon, nasa bahay man sila, Lord God, sa trabaho, or kahit saan man yan, Panginoon. Tunay nga po, Lord God, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa dahil patuloy mo kaming sinasamahan, Panginoon. And Lord, this afternoon, God, itinataas po namin, Panginoon, ang aming midweek service. Hayaan mo, Lord God, na itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon, nawa ikaw lamang, Panginoon, ang makita ng iyong mga anak. So we give you praise, God, we give you honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. So this time, mapapag-aralan po natin sabi dito, how to start the new year right. Yan, paano nga ba natin sisimulan ang taong 2021? Though nasa second Wednesday na po tayo, tunay pa rin po na mabuti ang Panginoon dahil sinamahan niya tayo. And I know, ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang gustong gawin. Amen. This 2021. So, habang nakikinig po kayo, or pwede rin po ninyong i-type, ano nga ba yung gusto natin this 2021 na gawin or simulan? Yan, pwede po nating i-comment dyan. Ano nga ba yung gusto mong gawin this 2021? Paano natin i-start yung year natin this 2021? So, samahan nyo po ako na pwede po nating i-comment dyan. Nasama-sama natin tingnan kung ano nga ba yung gusto ng bawat isa sa atin this 2021. Siguro meron sa inyo gusto magkaroon ng trabaho. Amen. Gustong pumasa sa mga young people na nagre-review o kaya sa mga nanay at tatay na nasa ibang bansa gustong umuwi. Di ba? Pwede pong gano'n. Pwede po nating i-type. So, how to start the new year right? Paano nga ba natin sisimulan ang year 2021? So, as we begin this year 2021 church, patuloy tayo na may gustong gawin. Amen? Meron kanya-kanyang plano. Meron tayong plano. So, minsan meron dyan gusto nila
yes, mag-exercise na ako, di ba? Magjo-jogging na ako para maging fit na ako, di ba? Yung iba naman, tulad ko, gusto ko kumain para naman tumaba, di ba? Iba't iba tayo ng gusto. Pero minsan hindi natin nagagawa sa simula lang, di ba? Pero this time, tuturuan tayo ng Panginoon that how to start the new year right. Ano nga ba yung dapat nating simulan? Ano nga ba yung dapat nating gawin? So, number 1 po dito, church. Sabi niya, how to start the new year right. Di ba may verse po natin kanina sa Psalms chapter 37, verse 5 to 6. And sabi dito sa number 1, we need to restart. Yan, kailangan natin mag-restart. Amen. Restart and commit your way to the Lord. Sabi na sa verse natin kanina sa verse 5, commit your way to the Lord. So this year 2021, kapatid, we need to commit our ways to the Lord. Ano man yung ways natin, ano man yung plano natin. Though alam ko na meron po tayo kanya-kanyang plano, we need to commit our ways unto the Lord. Ano nga ba? Kailangan natin ibigay sa Kanya yung mga plano natin. So, sabi dito, restart and commit your way to the Lord, kapatid. Sabi pa nga kapatid sa Proverbs chapter 16, verse 3, commit to the Lord whatever you do, and He will establish your plans. Ano man kapatid ang mga plano mo, ano man ang ginagawa mo, whatever you do, sabi dito sa mga salita ng Panginoon, commit to the Lord, kapatid. And He will establish your plans. Pinaka-the best pa rin this 2021, kapatid, ay yung plano ng Panginoon sa'yo, kapatid. Dahil may plano sa'yo ang Panginoon. Kung last year, 2020, may mga plano na ang Panginoon sa'yo, kapatid. Ngayon, may the best pang plan ang Panginoon sa iyo, kapatid. Kaya narito ka pa rin. Kasama ka pa rin namin nakikinig. Kasama ka pa rin namin nag-aaral ng salita ng Panginoon dahil may plano sa iyo ang Panginoon. So we need to commit to the Lord whatever we do. So, this time, church, ano nga ba yung mga ginawa natin last year? Tingnan nga natin, isipin nga po natin, ano yung mga ginawa natin last year? Ano nga ba yung mga plinano natin last year? How much time did I spend in God's Word, di ba? Ano nga ba ako ka-deeper noong last year na magbasa ng salita ng Panginoon? Gaano nga ba ako ka-deeper last year na mag-pray, di ba? Gaano nga ba ako ka-deeper last year sa ministry ko? Gaano nga ba ako ka-deeper last year sa loob ng church o sa labas ng church o sa family, sa trabaho, sa school, di ba? Ano nga ba yung mga ginawa natin last year? Tingnan po natin. So maybe last year may mga plano ka na hindi natuloy. Di ba po? May mga plano tayo na hindi natuloy. But always remember, church, na may gagawin ng Panginoon this year. Naniniwala ako na may gagawin ng Panginoon sa'yo. So, ang kailangan mo lang gawin is you need to commit to the Lord whatever you do. Diba? Hindi sinabi dito yung part lang na ito, kapatid. Pero sabi niya, whatever you do, but wherever you are, whoever you are right now, commit to the Lord. Pwede ba this 2021, yun yung ano natin, number 1 natin, no? We need to commit the Lord. We need to seek the Lord, diba? Because He will establish our plans. Yung mga plano sa atin ng Panginoon, kapatid. Lagi natin pakakatandaan yan. So, hindi ko po kilala ang bawat isa sa atin. Diba? But sometimes, diba, nandyan na gusto natin ng brand new start. Yan, kaya nga mayroon tayong tinatawag na New Year's resolution kapag dumarating na ang January, diba, ganito ang gagawin ko sa taong ito, diba? Ganun po ang nasa isip natin. Sabi pa dito, but always remember that God can push the restart button for you, kapatid. God can push the restart button for you. Kung gusto mong ma-restart ngayon, kapatid, God can push the restart button for you, for me, and for all of us. Kayang-kaya yan ng Panginoon, kapatid. Kung gusto mong i-restart yung buhay mo this time, diba? Gusto mong i-restart, gusto mong bumalik sa Panginoon, kung minsan nag-turn back ka sa Kanya, hindi ka na umaattend ng church, why not?
restart again, di ba? Start again. Di ba ang ibig sabihin ng restart is to start again, di ba? Why not mag-start ulit tayo, di ba? This 2021. Lagi mong pakakatandaan na nandyan ang Panginoon, kapatid. Nandyan ang Panginoon. Di ba? Ang gandang gumising isang araw na na-restart ka, na-renew ka, di ba? Tunay na mabuti ang Panginoon sa buhay natin. And this year 2021, church, sabi nga niya sa sabi niya dito sa Matthew, sabi niya po sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yan, ito yung pangako ng ating Panginoon. Hindi lang last year niya ito pinangako, hanggang ngayon pangako yan ng Panginoon. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So kapatid, kailangan natin unahin ng ating Panginoon this year 2021. As we start the year 2021, maybe last year nakalimutan mo mag-devotion. Maybe last year nakalimutan mo magbasa ng salita ng Panginoon. Why not this year 2021, we start seeking God first, diba? Yes, may plano tayo. Minsan inuuna natin, magpapabook ako this year 2021, pupunta ako ng ibang bansa, pupunta ako ng ibang lugar, di ba? Minsan ganun po tayo. Minsan, ito ang gagawin ko. Pupunta ako ng Palawan, pupunta ako ng ganito, di ba? But why not this 2021? We need to seek first the kingdom and His righteousness. Why not unahin natin ang ating Panginoon this 2021? Kapatid, this year 2021, I know na may gagawin ng Panginoon. Kailangan lang natin siyang isik. Kailangan lang natin siya, sabi nga dito, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ano man yung nakalist na plan mo this 2021, di ba? Basta, hayaan mo lang na manguna ang ating Panginoon. Di ba? Marami tayong plano, pero unahin muna natin yung para sa Panginoon. Amen? Unahin muna natin yung para sa Panginoon. Unahin muna natin yung para sa gawain. Unahin muna natin yung para sa ministry. Amen? Diba? Unahin muna natin kung paano tayo makakatulong sa ministry natin sa church, kung paano tayo makakatulong sa loob ng church, diba? Why not? Yun ang unahin natin. Kasi sabi ito, seek first His kingdom, kapatid. And lahat ng plano mo, kapatid, kapag gusto mong i-restart yung life mo, diba? Nandiyan na pagpapalain ka ng Panginoon. Lagi mo lang pakakatandaan, kapatid, na nariyan ang Panginoon at hindi ka niya iiwan at pababayaan man. So we need to have a brand new start this year, 2021. And next po natin, this year, how to start this year, 2021, right. Paano nga ba? Next natin, refocus. Yan. Sabi dyan, refocus and trust Him. Focus your eyes unto Him. Yan. Kailangan nating mag-focus ulit. Diba? Minsan kasi, iba yung focus natin last year. Maybe, nag-focus tayo sa career natin. Maybe, nag-focus tayo sa studies. Nag-focus tayo sa mas makamundong gawain. Diba? Why not this year, 2021? We need to refocus and trust God. We need to focus our eyes unto Him. Mag-focus lang tayo sa ating Panginoon, church. Diba? Sabi nga niya sa Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. So, kailangan natin iset yung mind natin. Mag-focus lang tayo sa ating Panginoon. Mag-focus lang tayo sa kung ano yung nakakalugod sa Panginoon, kapatid. Diba? Kailangan mo lang mag-focus. Sabi nga doon, trust in the Lord. Diba? Trust in Him. Sabi pa nga po niya sa Proverbs, diba? Sa Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and not lean on your own understanding. So sa lahat, kapatid, we need to trust the Lord. This 2021, kung minsan nakakalimutan natin magtiwala, why not this time, this year, kapatid, we need to trust God more. Diba?
I will trust God. Di ba? Magtitiwala tayo sa Panginoon. Dahil tunay lahat ng mga salita ng Panginoon. So, kailangan lang nating magtiwala sa Kanya. So, this year, kapatid, I believe another year of progress ang darating sa'yo. Another year of His presence, kapatid. Another year of breakthrough. Amen? Another year of faithfulness that God will give to you. Pagkakaloob yan sa'yo ng Panginoon this year 2021. Kanina nga sinabi natin, di ba, yung mga gusto natin this year 2021, ano nga ba yung gusto natin gawin, di ba? Nandyan nilagay po natin kung ano yung mga gusto natin. Maybe gusto natin makasama ang ating pamilya sa loob ng church na nagpupuri. I know na may gagawin ng Panginoon, kapatid. Kung gusto mo makasama ang family mo sa loob ng church, why not pray? This 2021, more prayer, di ba? Pray, and pray, di ba? Panalangin mo sila. Kung yan ang gusto mo this year, 2021, siguro meron sa inyo gusto this year 2021 is makasama mo ang buong pamilya mo, makapunta ka sa ganito. Why not pray, di ba? Mag-pray ka, kapatid. God, I know na sasamahan ka ng ating Panginoon. So this time, kailangan nating mag-focus. Di ba sabi natin dyan kanina, set your minds on things that are above, not on the things on earth. Hindi po dito sa mundong ibabaw. Yan, mga yan, pwedeng mawala yan eh. Pero ngayon, kapatid, we need to stay focused on God. Di ba? In the middle of hard times, yan. Kaya ba natin na mag-focus sa Panginoon? Kapag dumating na ang pagsubok, di ba? Naharap na natin ng year 2020. Di ba? Yung marami tayong napagdaanan. Kaya pa rin kaya natin i-fix yung eyes natin sa ating Panginoon? How do you keep your eyes on Jesus through it all? Sa lahat ng nangyayari sa mundong ito, paano tayo nakaka-focus sa ating Panginoon? Diba? So we need to keep our eyes on Jesus to see around us. God wants you to fix your eyes on Him, kapatid. Kung minsan, yan, sabi dito, we need to stay focused to God. Nandyan na hindi mo alam yung gagawin mo, maybe. Hindi mo alam yung pwede mong gawin this year. Pero I know i-reveal yan sa'yo ng Panginoon. When you keep your eyes on Jesus, you see God for who He is, kapatid. You see that He is faithful. You see that He is good, kapatid. He is mighty. He is holy, di ba? Nandiyan ang Panginoon. Last year, nag-pandemic, di ba? Hanggang ngayon. Last year, naranasan na natin yan. Pero hindi ka iniwan ng Panginoon, kapatid di ba? He provides everything for you. For your family, provide niya lahat, kapatid, di ba? Binigay lahat ng Panginoon. So as we study the Word of God, in order to keep us, or to keep our eyes on Him, ang kailangan lang natin is, nandiyan na lumapit tayo sa Panginoon. Sabi nga natin kanina, seek God. Diba? Unahin natin ang Panginoon. Yung plano mo, unahin mo pa rin ang Panginoon, kapatid. Diba? Kailangan tayong maging handa this year 2021 kasi hindi po natin alam kung anong pwedeng mangyari this year. Diba po? Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari this year. So, kailangan na nating mag-refocus. Diba? Maybe, kapatid, dadaan ka sa pagsubok ulit. Yes, hindi mawawala yon. Pero alam mo, kapatid, malakas ka na. Bakit? Dahil malakas si Lord Si Lord lang ang malakas, di ba? Si Lord lang ang malakas. Kapatid, minsan feeling mo, parang nalilate na ang Panginoon, di ba? Pero minsan, hindi ba natin naisip, parang hindi lang tayo makapaghintay. So, whoever and wherever you are right now, God can use you. Pwede kang mag-refocus din sa Panginoon. Pwede kang mag-restart ulit, di ba?
I-focus mo ulit kung na-trap ka before, di ba? Nahinder yung mga plano mo before. Minsan, natalikuran mo ang ating Panginoon, ang ministry mo. Why not? Mag-refocus ka ulit. Ang Panginoon, willing kang tanggapin, kapatid. Ang Panginoon, kahit minsan nagkukulang tayo bilang isang tao, di ba? Pero ang Panginoon hindi nagkulang sa iyo, kapatid. Minsan hindi mo na ibibigay yung lahat-lahat mo para sa Panginoon, pero ang Panginoon, ibinibigay na lahat ng pangangailangan mo. Di ba? Truly that God is so good. Tunay nga, kapatid. Di ba? This year, 2021. Di ba? Sa start pa lang, di ba? Marami nang nangyayari. But, kailangan mag-stand firm ka, no? Kailangan yung faith mo, di ba? Kailangan malakas ka. Dahil malakas ang Panginoon Dahil kasama mo siya Lagi mong pakakatandaan that God is still God and God is good. Di ba? Whatever happens, everything revolves around Him, kapatid. Lagi mong pakakatandaan. Lahat ng ito ay sa Kanya. Di ba? Lahat ng ito ay sa Kanya. Minsan, daraan tayo, di ba? Sa mga pagsubok, sa mga problema. Kapit ka lang sa Panginoon, kapatid. Unahin mo lang ang Panginoon. Di ba? Hayaan mo muna yung ibang mga bagay. Di ba? Why not try and try, di ba? Na lumapit sa Panginoon. Dahil I know na kaya ka niyang i-refocus, di ba? Kung hindi ka nagfo-focus minsan, lagi mo lang pakakatandaan yun, kapatid. And, sabi dito, sa next natin, number 3, restore. Restore, and He will make your righteous reward shine. Amen? I-restore ka ng Panginoon. Ano man ang pinagdaanan mo, kapatid, last 2021. Diba? Dumaan ka sa pagsubok, nahirapan ka, diba? Sa brokenness, diba? Sa mundong ito, maybe this is a new beginning for you to start again, to refocus, and to restore the brokenness that is in you. Kung ano man yung meron sa'yo ngayon, bigatin, di ba? Maybe, nandyan na, di ba? Meron nakagawa sa'yo ng masama. Maybe, maybe gusto mong i-restore this year, 2021, ang iyong household, ang iyong family. Gusto mong i-restore yung health mo. Gusto mong i-restore yung finances mo. Diba? Gusto mong i-restore yung family mo. Gusto mong i-restore ulit yung relationship mo sa mga magulang mo, relationship mo sa anak mo, relationship mo sa asawa mo. Diba? God can restore you, kapatid. Sa brokenness, diba? Sa pighati, sa lahat, sa kapaitan, kapatid. Diba? This year, why not try na nating magpatawad? Kung last year, sabi nga, di ba, meron kang kagalit, kasi hindi naman maiiwasan, di ba? May hindi ka pinapansin. Maybe last year, may hindi ka kinakausap. Why not try to pray this time? Why not try na kausapin siya? Di ba? Wala namang masama kung magpapakumbaba tayo, kapatid. Di ba? Yes, di ba? Maraming daraan dyan. Maybe kung ano lang sasabihin nila sa'yo, i-judge ka nila. But why not? Meron tayong puso na mapagpatawad. Kasi ang Panginoon, pinatawad tayo Araw-araw tayo nagkakasala, pero ang Panginoon, pinapatawad niya tayo. Nire-restore niya tayo. Nire-renew niya tayo. Di ba? Patuloy niya tayong sinasamahan, church. Di ba? Why not try to restore everything? Di ba? Sabi nga dun sa verse natin, sabi niya dito, sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 5, may the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ. May the Lord direct your heart. Kung ano man yung daladala ng puso mo sa araw na to, ano man yung bigatin ng puso mo sa araw na to, kapatid, may the Lord direct your heart to the love of God. Why not? Punuin natin ng pagmamahal ng Panginoon yung puso natin para matuto rin po tayong magpatawad. Matuto rin tayong magmahal, di ba? Magmahal sa iba, mas magmahal sa
sa hindi pa nakakakilala sa Panginoon para tulungan natin sila na makakilala sa Diyos, di ba? May the Lord direct your hearts, kapatid. And sabi pa niya sa 1 Corinthians chapter 16 verse 13, be on guard, stand firm, kapatid. Be courageous and be strong. This year 2021, yan, marami kang mapapagdaanan eh. Maraming burdens na dala-dala mo. Maybe dala-dala mo pa rin hanggang this year. Maybe nandyan na nahihirapan ka pa rin. But, sabi sa mga salita ng Panginoon, be on guard, stand firm in the faith, be courageous and be strong. Magpalakas ka, kapatid. Magpakatatag ka dahil kasama mo ang Panginoon. And sabi pa niya sa verse natin, sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, kapatid, sabi niya dito, be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you wherever you go. He will never leave you nor forsake you. So be strong, kapatid. Be courageous. Do not be afraid o matakot. Do not be terrified. Diba? Because God goes with you wherever you go. Nasaan ka man ngayon, kapatid? Nasa trabaho, diba? Nasa ibang bansa, diba? Nasa ibang lugar, malayo ka sa family mo. Be strong, kapatid. Diba? This year, 2021, maraming pwedeng mangyari. Magpakatatag ka lang, kapatid. Kailangan mo lang maging malakas. Kung nasan ka man ngayon, kailangan mong maging malakas, kapatid. So as we end, kapatid, we cannot control the problem that comes ahead of us. Diba? Hindi natin alam, hindi natin makontrol yung problema na darating sa atin. Hindi natin alam yan eh. Diba? We cannot control the storm. Yung storm na darating, hindi natin yun makokontrol eh. We cannot control the situation that comes, kapatid. But, lagi mo tatandaan that we can choose to refocus, diba? Our lives. We can choose to restart our lives. We can choose to restore again, diba? Pwede yun eh. We can choose to refocus our lives to the one who was strong enough to guide us. Malakas ang ating Panginoon, lagi mong pakakatandaan. Diba sabi nga natin maybe last year, diba, gustong-gusto mo nang give up. Parang ayaw mo na, hindi mo na kaya. Maybe last year, you are about to end something. Gusto mo nang tumigil, diba, dahil sobrang nahihirapan ka na. But God pushed you not to give up. Hindi ka niya hinayaang sumuko. Diba? Hindi ka niya hinayaang mahirapan. Hindi ka niya hinayaan na malugmok sa kinaroroonan natin, di ba? Because God believes that this year, greater thing is coming, kapatid. This year, healing is coming, kapatid. This year, 2021, breakthrough is coming, kapatid. This year, 2021, may gagawin ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Lagi ka lang magpakatatag. Lagi ka lang magpalakas sa ating Panginoon. And I believe na may gagawin ng Panginoon this year 2021 sa buhay mo. So, pwede ba tayong pumikit at manalangin? Oh, hallelujah. We praise you, God. We honor you this afternoon, God. Truly, God, that you are so great, God. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa kabutihan na ipinagkaloob niyo sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa tinuro mo, Panginoon, kung paano kami magsisimula, God, this year 2021, na kailangan namin i-restart, Panginoon, ang aming buhay, na kailangan namin, Panginoon, i-refocus ang aming tingin lamang sa iyo, Lord God, na kailangan namin i-restore, Panginoon, ang aming mga buhay, God. And Lord, we thank you, God, for napatuloy ka, Panginoon, na reach out, Lord God, ang iyong mga anak, Lord God, na nahihirapan. And we believe, God, that this year, Panginoon, may gagawin ka. This year, God, andyan na, Panginoon, ang dinadalangin naming healing, Panginoon, ng aming mundo, Panginoon. Tunay nga po na mabuti ka, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. And so, thank you so much, Madam Kathleen Ann, para sa mensahe para sa ating lahat. Naway pagpalain ka ng ating Panginoon. Amen. So, ngayon naman po, maraming salamat po sa mga patuloy na nag-share, nagko-comment, at
Maraming salamat po sa inyong lahat dahil nandyan po kayo na palaging sumusuporta at pagpalain po tayong lahat ng ating family. And guys, please like our Facebook page, Church of God, Inamutan, and Lalamaan, and ang ating Inside Out, Inamutan, and Lalamaan. And sa ating YouTube channel, Church of God, Inamutan, Lalamaan. Ayan po. So, maraming salamat po muli. Kami po ay nagagalak na makasama po namin kayo sa ating online service. So, magkita-kita po tayo sa susunod na Wednesday. So, God bless you all.